Welcome back to another episode, mga pare chong. Medyo matagal din tayo hindi nagkita. Explain namin mamaya kung bakit. Sa mga past videos namin, we are still exploring the province of Tawi-Tawi. May mga bago kaming kasama, sila Ian, Tony Stark at Boris. So we landed sa teritoryo ni Master Bob sa Cebu 2. Ilan sa mga kasama namin, si Bro Pictal, Rajis at Bro Laiki. And we spent almost a week dito sa isla ng Cebu 2. Nisita din namin ang karating isla na si Tangkay, kung saan nahuli ni Uzi yung kanyang dalawang 20 plus kilos na grouper. At hindi talaga na-feel yung expectation namin. Grabe, ang dami pa ring isda sa spot na to, mga pare chong. Moving forward mga pare chong, kailangan nang umuwi ni Ian Chance at ni Tony Stark. Unfortunately for the next episodes, nakurap ang SD card ng isang camera namin while working on this vlog. At so far, hindi pa namin maayos kaya matagal kaming nakapa-upload. Sira talaga ang footage but for now, try naming makontinue yung series na using the footage na pwede pa naming magamit mga pare chong. Sa mga bago sa channel namin, spearfishing and adventure is our way of life. We travel around, trying to find that fish of a lifetime. Kaya kami babalik dito sa Tawi-Tawi. Galing na kami dito last year. We are back for more, seeing our old friends and meeting new ones. Together, we will show you how special this place is. Join us in this epic series as we dive, catch, explore Tawi-Tawi. Ako si Uzi. At ako si Reeve. And this is Lurop Spearfishing. Alright, here we go. So kailangan nang umuwi ng mga ibang kasama namin, kaya iahatid namin sila papuntang mainland. Sa kayang lansya na to, tatawid kami galing Cebu 2 papuntang capital ng Tawi-Tawi, ang Bonggao. As usual mga pare chong, enjoy talaga ang tawid dagat dito sa Tawi-Tawi. No rules kasi, kahit saan ka umupo, kahit sa bubong pa. What's up, Kalurop? What's up, pare chong? Tayo sa likod ng barko, wala. Init-init. Second floor ng Lansa, wala nang upo, walang upuan. And finally guys, Bonggao, one of my favorite places. Bakit? Kasi it has this unique blend of tradition and progress. Though busy na ang Bonggao, may airport na, internet at iba pang signs of modern day progress, andun pa rin yung preservation nila ng kultura and tradition. Tulad ng mga lansa na sinasakyan namin, mga bangka na dumadaan, at iba pang structure dito sa Bonggao. Mga pare-chan, magandang hapon sa ating lahat. Dito na po tayo sa Bonggao, Tawi-Tawi. We are here sa Pangpang Spot, guys. Right now, we are just witnessing the most epic thing in Tawi-Tawi, which is sunset. Ayan guys. Ano naman kuha mo bro? Pro. Oh. Ganda rin. At ayun, uuwi na si Ian Chance at Tony Stark. We hope na na-enjoy nila ang adventure nila kasama namin. Dito, kung wala pang eroplano, ang tricycle pwedeng dumaan sa runway.
Maraming salamat sa pagtitiwala, Ian Chance at Tony Stark. Sana nag-enjoy talaga kayo. Huwag na kayong malungkot mga bro. Sa pag-alis naman nila, may darating na bagong backup. Straight from Davao. Ito naman si Bro Rickson. Siya naman ang sasama sa atin sa pag-explore dito sa Tawi-Tawi. Ano bro? Kita ko mga idol ba? Dati idol bro. Ayaw pag-inana. Saya bro. Lalagi, tawagan si Yudi kaya importante ko. Sabi ay, good kayo? Fights. Ano yung nasigot rin ba? Sa mahiran kita na yun. Tarahan siguro. Pula-pula po lang one time. Time for some action mga pare chong. Wala tayong ulam ngayon, kaya hunting mode na si Bob Jafar dito. Si Bob pala ay from Sama tribe. He is just born for spearfishing, kaya marami tayong matututunan sa kanya. This time guys, malakas yung agos, pero naka-stay put lang dito si Bob. Sa experience namin sa spearfishing, pag ganito kalakas yung current, maraming isda ang naglalaro lang sa current. Focus tayo sa target guys. May unicorn fish pang maganda sa ihaw, kaya kunin na natin to. Let's go! Sa pool mga pare chong, in spearfishing, you need to be patient and wait for the fish to turn sideways. Ang angas mo talaga sir! Ayan na, may pang-ihaw na tayo at ang angas pa ng view from the ocean. Saktong-sakto yung laki guys, kaya safe na tayo for the day. The next day. Good morning, sir. Morning. Plan for today, mamana si Yuzi at si Bak. While may tatapusin akong trabaho at maghahanda na din ako ng pagkain namin para hindi na mahirapan ng mga kasama ko at wala na silang ibang iisipin pa kundi ang dive na lang nila. Habang nagpapakahirap mamana yung iba, tayo magpapakahirap tayong kumain. Dito guys, isang morning dive. Try nga natin maghanap ng pagkain for the day. Di ko na video. Pero grabe tong isda na to guys. After mo matamaan, parang mag sonic boom sa ilalim. Goods pa rin to. Malakas yung current mga pare chong, kaya nagpaagos lang ako. Paglurop ko mga pare chong, may nakita akong giant Toblerone. Gusto ko talagang makahuli ng isda para matesting ulit ang spear gun feels of shooting a fish. Minsan kasi, makalimutan mo yung pulso at need mo lang mag-practice shooting para makagain ka ng connection sa gun mo. Kaya, ito ang nangyari guys. Ayos pa rin. Relax lang. Take time to breathe. Focus. Reload your gun. Stay composed and move forward. That's life. You have to learn how to live with it. Start pa yung connection mga pare chong. May sea turtle pa na nag-cheer up sa atin. Just a normal day at spearfishing. Let's go! Tamang behavior observation lang muna tayo guys. Mga di pa nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe na kayo. Means a lot to us. Thank you nga pala sa sponsors namin. Shout out Overboard Bags and Badfish Gear Shop. At times like this, you need to have reliable gears. Kaya, let's go! May mga unicorn fish in a distance. Good sign to mga pare chong. Let's keep moving forward. Balikan natin yung Sweet Cliffs na spot.
Nasa 10 meters lang yun, and I'm sure na nandun lang sila. Na-map out ko na to na spot from last time. Pabalik-balik akong nag-observe kung saan sila pumupunta. In spearfishing, you need to think like a fish. Saan kaya ang bahay nila? Saan kaya pwede mag-ambush? Dapat natin i-observe yung movements nila. Saan nga ba maraming bait fish? Doon tayo. Kaya sakto yung lapag ko dito guys. Kunwari lang na di tayo interesado. In a distance, yun na nga, may sweet lips. Kunin na natin to. Let's go! Spot pa yung tama guys. Kala ko nga, tamaan pa yung isa sa likod. But goods pa rin. Secure na natin tong sweet lips mga pare chong. After akong nakapag-breathe up, sabi ko sa isip ko, job's not done yet. Kailangan pa natin makakuha ng mas malaki at disente na isda. Patience is really a virtue in spearfishing. It takes time, more experience at sea, and most importantly, trust in the Lord because He will provide. Focus tayo sa goal mga pare chong. This time guys, punta na tayo sa malalim na part. May nakita akong drop off dito. Try nga natin abutin at mag-ambush sa tamang posisyon. Heto ang tricky na part. Malakas yung agos pero dapat kong ayusin yung paglapag ko sa ilalim para maka-angle tayo ng sakto. Dahan-dahan lang akong gagapang dito sa ambush spot. At di rin nagtagal mga pare chong. May napaka-curious na Maori sea perch. One of the most intelligent fish in the ocean. Let's not waste this guys. Napakaganda ng tama mga pare chong. Fatal shot at di rin humatak ng malakas yung Maori. Focus pa rin tayo guys. Mamaya na mag-celebrate. Remember, balik muna tayo sa taas at mag-breathe up tayo ng maayos. Let's go! Dala ko na yung isda pataas. Since kaya pa naman. Naka-breakaway setup tayo at safe lang to leave the fish behind. After tayo makapag-breathe up, let's reel in the fish mga pare chong. By the way, if ever maka-spearfish kayo ng isda, it's better to practice ikijime. The goal of this is to preserve its quality and to minimize stress. Mag-comment kayo, what kind of dish is good for this fish? Kung ako pipiliin, soup and grill with butter. Shishable, let's go mga pare chong! Napakagaling nga talaga naman ng load the case ko. Thank you so much sir. Masarap na naman ang kain natin mamaya nito. After ng masarap at masayang kainan, diretso na kami ng Sibuto kasama si Rachel. At syempre naman, patikim natin ang mga pambatong may goreng dito sa Bonggao. Hanggang doon. Pa-exotic, no? Lucky me. Kami na. Exotic. Lucky me. Mukhang Lurop certified ang kakulitan nito mga bro. And again, babiyahin na naman tayo papuntang Sibuto. From our base camp sa Sibuto, tignan natin kung saan naman tayo dadalhin ng hangin.
Kaya kami dito for an adventure of a lifetime. Kasama natin ang Jesus muna. the spirit ng Tawi-Tawi.